Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na paksiw na bangus na lalagyan natin ng maraming gulay na kulang na lang ng kalabasa at okra, talagang pakbet na paksiw na ang kalalabasan. Bali ito yung mga kuys, 2 piraso ng bangus to, tapos pumili talaga tayo ng mataba-taba. Para malaman yung mga kuys na mataba talaga yung bangus, ang gawin nyo dun sa mismong tiyan niya sa ilalim, pindut-pindutin nyo. Pag matigas na ganyan yung texture niyan, matik yan mga kuys, mataba yung bangus na nakuha nyo. Tapos syempre, kukunin natin yung atay tsaka bitukan yan, tanggalin nyo lang yung abdo para hindi pumayat yung ating paksiw natin mga kuys. Sa after inasinan lang natin. Yung iba nagpapaksiw mga kuys, hindi nila tinatanggal yung kaliskis. Ako naman, tinatanggal ko para hindi na rin abala. Kasi hindi ko alam kung kinakain din ba nung iba yun. Kasi dun sa iba talaga, lalo sa mga karinderya, pag paksiw talaga na bangus, matik yan, may kaliskis. So ako pag kumakain ako ng may kaliskis, ginagawa ko, tinatanggal ko. So na, imbis na mapabilis yung kain ko, napapatagal mga kuys kasi ako pag kumakain talaga ako gusto talaga mabilisan mga kuys eh. Tapos yan matik yan, pag nagpapakso tayo wala tayong sibuyas, talagang luya lang at bawang talaga. Sobrang basic lang talaga yung pakso na gagawin natin mga kuys. Tapos, ang gagawin natin sa version natin ng paksiw ngayon, isasabay na rin natin yung ampalaya. Kasi nung mga nakarang video ko mga kuys, inihiwalay ko yung ampalaya ng pakulo para nga kako hindi umalat yung pinakapaksiw. Eh ngayon talaga natripan ko talaga. Gusto kong malasahan ba mga kuys yung pinaka-pait ng ampalaya tapos yung asim. Kasi yun naman talaga ang ginagawa ng iba mga kuys. Ako talaga minsan may mga kaarte lang tayo sa pagluluto, tapos medyo pasikat tayo. Kaya gumagawa tayo ng mga gayong bagay. Tapos naglagay natin tayo ng siling pampapogi tsaka yung siling pampapogi. Tapos maglalagay tayo ng pampalasa niya mga kuys. Ako talaga mga kuys pag paksiw, gusto ko talaga may MSG mga kuys kasi talagang hindi masarap ang paksiw pag wala niyan. Pero depende naman sa inyo. Iba naman pinapalitan nila ng asukal yan. So goods din yan. Tapos paminta mga kuys, masarap talaga, medyo mangang. Tapos itong ginamit ko ay ito mga kuys, pinakurat. Nabibili lang naman to sa mga grocery mga kuys, sa mga SM, kung ano-ano man. Tapos kalugin nyo muna mga kuys bago nyo buhos para talaga yung mga ingredients sa loob dyan ay sumama dyan. Ang bango nito mga kuys, amoy probinsya, alam mo yun? Alam mo yung parang amoy na may mga tumatakbong kabayo tsaka kalabaw doon sa paligid mo. Tapos ganyan yung amoy na niluluto mo. Tapos naglagay lang tayo dyan ng used oil mga kuys ha. Used oil mga kuys, hindi sasakyan ha. Yung pinagprito natin ng chicharon. Tapos nalagay tayo ng konting tubig. Kasi masarap sa paksiw mga kuys yung may konting tubig yung lalagay mo sa sabaw mo. Parang isasabaw mo siya sa mismong kanin. Ang sarap niya mga kuys. Kasi ito, pag nagluluto ako ng paksiw na bangus mga kuys, lalo ang isda ay bangus, hindi masyadong matagal. Pag kumulo ng ganyan mga kuys, halos konti na lang. Kasi ang napapansin ko sa bangus, pag inaobrahan mo sa pagpapakulo, parang nagdidikit yung tinik niya maigi dun sa balat. Ang hirap tanggalin. Pero pag saktuhan lang, ang sarap ng paksiw mga kuys, pagkasaktuhan lang talaga yung pagpapakulo mo. Tapos ang daling ihiwala yung mga tinik dun sa mismong isda. Tapos ito mga kuys, nagalagay ako ng kalamansi dito, mga 6 na piraso yan. Sa uli ko nilalagay yan sa paksiw. Nakakatulong yan para medyo magbalanse yung asim ng suka. Try nyo yan mga kuys. Ang sarap magbalanse ng suka at kalamansi. Diba ginagawa sa sausawan yan. Ang sarap pag-partner yan. Gawin nyo rin sa paksiw nyo. Yan mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang dali na paksiw na bangus. Nakala mo pakbet. Salamat mga kuys, kain.